Prenteng nakaupo sa swivel chair si James. Buong bigat niyang isinandal ang likod sa upuan, at magkasalikop ang mga daliri sa harapan, habang nakatukod ang magkabilang siko sa armrest, at matamang tinatitigan ang panauhin. George Caballero, sitting opposite him, looking tense like he never saw him this way before. May pag-aalangan sa mukha nito. He should be. Kasalukuyan niyang pinasadahan ang terms and conditions ng papasuking renewal ng kontrata sa cargo shipping nang pumasok ito. What brought you here, Mr. Caballero? With all the formality he could muster, he asked. Sanay siyang i-address itong Tito George, pero kahit ang pagtawag rito sa ganoon ay mabigat sa kalooban. Nanibago marahil si George sa ipinakita niyang pagtrato, napalis ang nakahandang asiwang ngiti sa mga labi nito. Sumeryoso ito pagkatapos ay tumikim at nangusap. I apologize for what my daughter did, James. Sorry, Caballero. Ang babaeng nakahanda niya sanang alayan ng mga bituin at langit. Instead, she chose another lowly man. More than his heart, mas nadudurog ang ego niya. But thanks to his bruised ego, it kept his sanity intact. Malinaw ang pag-iisip niya. Singlinaw ng mga balak niyang gawin sa mga taong umapak sa pagkatao niya. Can a single sorry erase the humiliation I suffered? Hindi siya ang tipo ng taong nadadala ng chismis, at sasabihin ng iba ngunit iba ang kasong ito, kahit pa nga sabihing nag-agawa ng paraang pigilan ang pagkalat ng balita. Ang daddy niya muntikan ng atakihin sa puso, nang nalaman ang kinahinatnan nila ni Sorry. What was left of him with this broken engagement is shame. He felt disdain toward Sorry. It doesn't matter anymore. What's done is done. All we could do is move forward to things that really matter. He emphasized his last phrase. Gusto niyang iparating sa lalaki, na hindi mahalaga sa kanya si Sorry. Kahit pa ang totoo ay nasasaktan siya. Yes, no woman had ever hurt him. Only Sorry. She had put his pride on the line. He used to be the one dishing out women. Not the other way around. Mas pinagmukha niyang formal ang mukha. With that, I decided to pull out all our shares from your company, Mr. Caballero. Nakasentro sa food production, at print media ang negosyo ng mga Caballero. Sa loob ng mahabang panahon, sila ang isa sa pinakamalaking investor ng mga negosyo ng mga ito. Sa bangko din nila umuutang ang pamilya. Ang bangkong ang ina naman ang namamahala. But, I will let my legal team handle everything. Kaagad niyang pinulot ang Parker pen, at muling hinarap ang mga dokumento. Tapos na ang usaping ito. Pagsisihan ni Sorry ang pagpili sa ibang lalaki. He'll make sure of that. James. It's Mr. Villamor, napilitan siyang muling magangat ng mukha. Dumaan ang tila hinanakit sa mukha ng nakatatandang lalaki. Sinubukan itong ibuka ang bibig, para sa susunod na pangungusap, subalit nagdesisyon siyang lagyan ng patlang ang meeting na ito. More important matters needed pressing attention. Pinindot niya ang intercom at nagsalita. Escort Mr. Caballero outside Polly. Nakita niya kung paanong bumadya sa mukha ng kaharap, ang disappointment at sakit. Deeply hurt, tumayo na rin si Mr. Caballero, at sumama kay Polly. Pero nasa bungad na ito ng pintuan ng muling magsalita. Your dad won't approve of this, James. Labas ang negosyo sa personal na mga pangyayari sa pagitan mo at ng anak ko. Why, isn't business the sole reason, kung bakit noon pa lang ay plinano na ninyong ipakasal kami ni Sorry? Di ito nakasagot. By the way, please tell her, I am already married. Itinaas niya ang kaliwang kamay, para makita nito ang wedding ring sa palasangsingan. I married someone she knows. Umawang ang bibig ni George. Halatang nagulat sa sinabi niya. Isang araw, ipapakilala niya si Patrice sa madla bilang may bahay niya. Ipapakita niya kay Sorry na ang lahat ng karangyon sanang mas higit niyang maibibigay, ay sa ibang babae na punta. Muli siyang kinain ng mga responsibilidad ng mapag-isa. He'd prefer na sa negosyo may buhos ang atensyon. Boss, may I remind you of the charity dinner tomorrow evening? You were supposed to attend together with Miss. Nag-aalangan si Polly kung babanggitin ang pangalan ni Sorry. Of course. I'll be there with my wife. More people from elite society. Better timing. Okay, boss.
Nasa bahay na ba lahat ng kakailanganin niya? Yes. By the way, she sends this. Transparent food box ang inilapag, at iniwan nito sa isang sulok bago lumabas ng opisina niya, at bumalik sa pwesto nito. Sumandal siya sa swivel chair, at hinilot-hilot ang sentido ng mapag-isa sa loob. Ilang sandali muna siyang nakatitig lang sa kawalan. Ang mukha ni Mr. Caballero ang naglalaro sa utak niya. Hindi siya dapat nakukonsensya sa mga binitiwang salita. The Caballero deserved it. Maliban kay Dexter at sa sekretarya, ay wala pang kaalam-alam ang mga magulang sa bagong setup ng buhay niya ngayon. Good thing na umalis ng bansa ang mga magulang. Lumipad ang ina at ama niya isang araw, matapos ang nangyari. Since then, hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Ayaw niyang pag-usapan ang kinahinatnan sa kanila ni Sorry. Saka na lang pag-uwi ng mga ito. Hahayaan niya munang sa iba makakakuha ng impormasyon ang mga ito. Itinuon niya ang buong atensyon sa trabaho. May mga kontratang dapat repusuhin, may stockholders meeting na nangangailangan ng kanyang presensya. 6:00 na nang magdesisyon siyang umuwi. Maaga pa kaysa sa karaniwan. Under normal circumstances, ay nagpapalipas pa muna siya ng oras sa bar bago umuwi. But today is different. May naghihintay na sa kanya. Yes, I have a wife. Ngayon niya lang natapunan ng pansin ang pagkain. Wife. Food. Hinihila siyang buksan ang sisidlan. Tumambad sa kanyang mga mata ang mini open-faced sandwiches, na tila kay sarap sa mga mata. Delicate food and a grown man like him, what an unseemly combination. Sa unang kagat pa lang ay linamnam na niya ang lasa. Namalayan na lang niyang halos naubos na pala niya. Ramdam pa niya ang pagkalat ng spread sa gilid ng bibig. Hinugot niya ang panyo sa bulsa at pinunasan ang bibig. But then he found out he was smiling. Napailing siya. Masarap naman kasi ang pagkain, enough reason to smile. Lahat na lang yata ng galing sa asawa niya ay masarap. Natanong niya sa sarili, sa anong bagay pa kaya magaling si Patrice? Is she a good kisser? Is she good in bed? 2. Paano kaya ito pagdating sa usaping pangkama? Does she scream? 2. Patrice is one tamed woman, napaka-formal at tahimik. You're crazy, James. Para siyang sira at sa lahat. Ang ideyang iyon pa ang naglalaro sa utak, napapailing na napapangiti siya. Sa kahalayang nilakbay ng isipan niya. Kanina lang ay halos manggalaiti siya sa harap ni George, ngayon kamunduhan ang nasa utak. No need na pala na i-order kita ng meals, mukhang naubos mo na ang baon mo. Plus, you look happy while eating. Nanunudyo si Polly. Jesus. Nahuli pa siya ni Polly. Umayos siya ng upo at sumeryoso. Baka isipin ng sekretarya na nababaliw na siya. No need. I'm going home. Home. Kay daling nanulas ng katagas sa kanyang bibig, when he dreaded being alone in his unit, kaya madalas ay sa bar sila tumatambay ni Dex. Ibang atmosphere ng bahay ang naratnan ni James. Nakapatong na pot ng potho sa buffet table, nakatapat mismo ng pinto ang nabungaran niya. May cat urno din iyon sa ibabaw ng center table sa living room. He never had flowers in his unit before. Pero aaminin niyang bumagay ang matingkad na green, at yellowish na dahon ng halaman sa gray, black and white tone na interior ng penthouse. Sa isang sulok pa sa pinaka-corner ng sala, ay may isa pang mas malaking halaman na nakapatong sa planter. Sa glass partition ng living at terrace, ay may manipis na kurtina ng nakaharang imbes na Venetian blinds. And suddenly, you are transported to a new world, James. Dati nang maayos ang kusina niya, pero ngayon ay mas umayos pa. Ang yellow at green lemon sa isang puting tray, sa isang sulok ng white granite counter, ay nagbibigay buhay sa dating boring na kusina. Biglang nagkaroon ng buhay ang buong bahay. Sa loob lang ng isang araw, ay kay raming nagawa ni Patrice. Di niya maiwasang mapangiti. Masyado mong pinagod ang sarili mo, Patrice.sa mga bagay na di naman kita inubliga. Nag-abala pa ito gayong lilipat din naman sila sa bahay sa Green Hills. May finishing touches lang na ginagawa. Where is she? Wala siyang Patrice na nakita nang sumilip sa silid nito. I better get a shower. Pumanhik siya sa kanyang silid. Kumalansang pa ng malakas ang car key, na basta na lang niya initsa sa ibabaw ng nightstand. Ipinatong niya rin doon ang cellphone.
Gaya ng nakagawian, walang pakundangan siyang naghubad ng lahat ng saplot sa katawan, at basta na lang iyon ipinatong sa couch. Hinilot-hilot pa niya ang batok habang papasok sa banyo. But his steps were halted. Natanto niyang may ibang tao sa loob. Not just any human being. It was Patrice. All naked on the tub. The heat in his body was undeniable. Malamig ang panahon, idagdag pa ang malakas na buga ng aircon, ngunit heto si James, nag-aalab ang pakiramdam. Relaxed na nakahiga lang si Patrice sa tub. Nakalubog sa tubig na may bula ang katawan, at nakapikit ang mga mata. May nakalagay na earphone sa tenga nito, dahilan kaya wala itong nolanigang alinman sa kanyang mga kaluskos. His eyes wandered on her bare face looking all innocent, calm and collected. Malayo sa Patrice na nakita niyang umiyak noon, sa labas ng apartment nito. Umalis sa kinatatayuan. Yun ang dapat pero tila napako siya. At nagpatuloy sa paglalakbay ang makasalanang mga mata. Patungo sa magandang hugis nitong ilong not too pointed. Ngunit tama lang ang hugis. Kung tutuusin ay perpekto sa hugis ng mukha nito. Bumaba ang kanyang mga mata sa mga labi nito. Lips that were so luscious na tila nag-aanyayang dampian. They seemed to promise heaven. Hanggang sa namaybay pa ang mga mata niya, sa makinis na leeg. Nakatingala ito kaya aninag niya kung gaano ka-perpekto ang bahaging iyon. It was elongated, smooth and delicate. If it was food, he would surely bite it 1,000,000 times. His eyes traveled farther to her bare shoulders, pababa pa sa dibdib at bahagyang exposed na cleavage. Nakalublob sa tubig ang kalahati niyon. Hindi gaanong kalakihan but he sure knows it would feel great to his palms. You were a sinful man, James. Sinful as he was, ang kanyang imahinasyon ay nagsisimula ng puminta ng imahe, sa kung ano pa ang nakalubog sa ilalim ng tubig at bula ng sabon. Minsan na niya itong nahawakan ng malapitan and he sure knew when a woman is hiding some curves. Curves that definitely Patrice has. Mas naragdagan ang umaliping init sa katawan. There was thunder on his chest. Nagsisitayuan ang kanyang balahibo, and that thing in between his thighs suddenly twitched and ached. I am aroused, for Pete's sake. Katunayan ng buhay na buhay ang kanyang ipinagmamalaki. Wala pang ginagawa si Patrice, pero apektado siya ng ganito. Katulad ng pakiramdam nung buhati niya ang dalaga, at itapat sa dutya ng apartment nito. Bumakat sa nabasang suot nito ang perpekto laki at hubog ng dalawang umbok nito. Two mounts on her chest that clouded his mind with carnal thoughts. Mistulang nakakaayang pisilin. Simula nang ay anunsyo ang engagement nila ni Sari, ay mahigpit niyang pinairal ang self-abstinence sa kama. Approximately a month now. God knows kung gaano niya gustong sunggaban ng babae, durugan ng halik ang mapupulang mga labi nito, at ipinid sa tiles na dingding ng banyo, at angkinan ang malambot nitong katawan. Kung sana ibang babae lang ito. She is Patrice, you pervert. Milya-milya ang tinakbo ng isipan niya, na hindi na niya namalayang nagmulat na pala ng mga mata si Patrice. Her mind seemed foggy, but there was this hint of recognition in her eyes. Ang tila namimigat nitong mga talukap, ay tuluyang bamuka hanggang sa tuluyang nag-ugnay ang mga titig nila. None of them was able to speak. Natulos siya sa kinatatayuan, ganoon din ito. And his heart was pounding. Then, like an alarm bell on the ring, pamunit sa katahimikan ng gabi ang matinis na tili ni Patrice. Ang mga mata ni Patrice, ay direktang napako sa naghuhumindig na niyang alaga. Mal-agad ang mga iyon, animo nakakita ng mabangis na kriminal. Naramdaman na lang niya ang pagtama ng matigas na bagay, sa kanyang dibdib at ulo. Magkasunod na ibinato ni Patrice ang bote ng shampoo at conditioner. Saka pa lang din siya nakahuma. Maniakis, lumabas ka. Mas inilubog nito ang sarili sa tubig, at tinakpan ng mga palad ang namumulang mukha. It was the only way to hide her nakedness from him. I never knew you were here. He never stuttered. Mabilis niyang hinablot ang towel sa lalagyan, at ibinalabal sa katawan at lumabas ng banyo. Diri-diretso ang mga hakbang niya hanggang sa makarating ng kusina. Sunod-sunod na buga ng hangin ang pinakawalan niya nang mapag-isa siya. Ang malamig na tubig sa ref ang napagbalingan niya. Straight mula sa lalagyan na tinunggan niya iyon.
Hopong nahaupo ang init na naghahari sa kanyang katawan. Inilapag niya sa counter ang hawak, at napasandal roon, habang nakatukod ang magkabilang braso sa marmol. What an unbecoming scenario. A naked man and a woman inside the bathroom. Ewan niya pero di niya napigilan ang pagpinta ng ngiti, habang kagat-kagat ang pangibabang labi. Makasalanan ang isip niya, ngunit di niya napigil ang airplay sa kanyang utak ang kaganapan ngayon lamang. This is ridiculous, James. Just ridiculous. Napadako ang mga mata niya sa pangibaba niya. His was bulging underneath the towel and he could clearly feel pain in his groin. Ang miyembro niyang iyon ay inudyukan siyang maging makasalanan. What a crazy member. Sobrang nakakahiya ka, Patrice. Mag-isa na siya sa banyo, pero hanggang ngayon ay hinahabol pa rin niya ang paghinga. Nanatili pa ring nakalubog ang mukha niya sa pagitan ng magkadikit na dalawang tuhod. Nakakahiya talaga. Gusto niyang sabunutan at pukpukan ang sarili ng telephone shower head. Bakit pa kasi siya nagbabad sa banyo ng may banyo? Kasalanan talaga ito ni Moira at napaidlip siya habang pinakikinggan ang nakakaantok nitong boses. Nakita tuloy siya ni James sa isang hindi kaaya-ayang posisyon, and it's enough reason na magsitayuan ang mga balahibo niya. Nag-iinit ang buo niyang katawan, kahit pa nga nakalublab siya sa malamig na tubig. Anong masama, asawa mo naman yun. Anang isang bahagi ng kanyang utak. Asawa nga, sa papel lang naman, sagot naman ng kabila. Ano ba yung nakikita niya sa mga mata ni James, habang nakatitig sa kanya? Pagnanasa ba yun? Animo may parang apoy na nagdaan sa mga mata nito, habang nakatunghay sa kanya. Ang pamumula ng buong mukha, at ang tila pagtatagis ng mga bagang. Imposible. Nakita niya kung sino-sino ang mga babaeng nakarelasyon nito. The types of sorry. Pero iyong, napapikit siya upang supilan ang nakawiwindang na imaheng iyon, ngunit sa ginawa niya, ay mas lalo pang lumino ang paglitaw sa utak ng simbolo ng baba nito na tila ba nagngangalit. He was huge. Ayoko na sa earth. Pumuga siya ng hangin at pilit, pinakalma ang sarili. Paano nga ba siyang kakalmo kung nayayanig halos ang buo niyang pagkatao? Paano niya pasusubalyan na ang dati ng maligamgam na tubig sa tub ay tila kumulo sa init? Wala lang ito, Patrice. Wala lang. Mabilis ang mga kilos na tinapos niya ang pagligo, at binalot na ng roba ang sarili. Nang masigurong walang tao sa labas ng banyo, ay buong pagmamadali niyang tinawid ang kabilang silid. Do'y nagkulong siya ng matagal-tagal din. Ayaw pa sana niyang lumabas kundi lang siya nakaramdam ng pangangalam ng sikmura. Either way, hindi ka naman pwedeng magtago na lang dito sa silid. Masyadong immature yun. Nagpakawala siya ng hangin. Inipon niya ang lakas at lumabas. Naratnan niya si James na nakaupo sa dining, habang tahimik na kumakain. Sandaling nagtama ang mga paningin nila, ngunit kaagad din siyang nag-iwas ng mga mata. Para kasing napapaso siya na ewan. Talagang nagmumukha na siyang proning sa mga ikan-ikilos. James never even seemed to care what happened. O kung may nakita man ito. Normal lang naman dito ang nakakakita ng hubad na katawan. At yung sayo, Patrice, B or C class lang. Matapang siyang naupo sa tapat nito. This is dinner, Patrice. 2 slices ng pizza ang inilagay nito sa plato, at itinulak palapit sa kanya. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya, at hindi siya nakapaghanda ng dahil sa maliit na insidenteng nangyari. Hindi yun maliit ha. Nakita niya, ang exposed kong katawan. May sinasabi ka. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-angat ng isang gilid ng bibig nito, na animo pinagtatawanan siya. Umiling siya at nagsimulang kumain ng nakatungo. Lagi ka bang kumakain ng takeout, at umiinom na rin ng beer? This might be a good starter for a conversation. Masama ang maraming alcohol sa katawan, di ba? She should know, nutritionist siya. Imbes na sumagot ay tumawa lang si James, at nakita niyang pinaronan nito ng mga daliri ang buhok. Ang sexing tingnan ni James. Habang ginagawa iyon, nang nasa bibig ang bunganga ng beer, at bahagyang nakatingala sa kisame. Naalala niya tuloy ang katawan nito kanina. Naismento tuloy sa kanyang utak ang association nito kay Ragnar. You don't like seeing beers inside the house. Anito kapag kuwan na ngayoy itinukod sa edge ng mesa ang magkabilang siko. Hindi naman. Sorry. Wala sa kasunduan ang pakialaman kita.
It's okay Patrice. Hindi naman natin kailangang sundin, by the books, ang lahat ng napagkasunduan natin. We could bend a little some of those, only if you'll agree. Gaya ng, bakit ba may pakiworry siya, na may kinalaman sa munting insidenteng yun ang ibig nitong ipakahulugan? Kissing. Pasimple nitong sagot na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napamulagat ang mga mata niya. Nagiging uneasy din siya, lalo at humahagod sa mga labi niya ang mga mata nito. O baka muli ay guni-guni niya lang talaga. Bahagya siyang napaurong sa upuan, at nagbaba ng tingin. Hey, I was just kidding. Pinapayapa ko lang ang kalooban mo, matapos ang ilang saglit niyang pananahimik, ay pabiro nitong saad. Pero sadyang hindi siya mapapayapa. Be comfortable with me Patrice. May bahid na ng kaseryosohang saad ni James. Ano man ang nangyari kanina, wala lang yun. Wala lang daw. Pero napakalaki ng impact yun sa kanya. At dito na rin. Gusto niyang magprotesta. Nakita ng dalawang mga mata niya ang simbolo ng pagkatao nito. Men only get attractive in front of a worthy opposing female. Pero mas pinili niya ang manahimik na lang. Ganoon rin ba siya sa paningin nito? Attractive din kaya siya? Nababaliw na talaga siya. Believe me, I have seen women in all forms. Di na bago sa akin ang ganoon. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mukha. Sa tono ng pananalita nito, ay parabang sinasabing wala siyang kap-epekto rito. Oo nga naman. Magaganda, sexy, may mga sinasabi sa buhay ang mga babaeng naghahabol rito. But only sorry said no. Kaya ganito kasi di ang hangarin nitong ipamukas sa babae, na kaya itong mapalitan. Siyang naked women is normal. May pinong kirot na damapo sa kanyang dibdib. Siguro, kahit maghubad pa siya sa harapan ni James, lalampasan lang siya nito. Ganito siya ka-undesirable. Iniwan nga naman siya ni Terence at ipinagpalit sa siya ni Terence, at ipinagpalit sa maganda at sexy na si Sorry. Ang confidence niya, gumuho lang naman ng ilang libong beses. Well, at least, safe siya sa piling ng lalaki. Kailanman ay hindi siya nito pagnanasaan at magugustuhan. Pabor yun para sa kanilang kasunduan. Maghiwalay man sila, walang damdaming isa sa alang-alang.